Magandang gabi sa inyo. Ito was Brother June Banaag and welcome po sa ating programang Dr. Love hanggang mamayang alas 11:30 ng gabi. And ngayon ay, anong petsa ngayon? 26th of November. Ibig sabihin ho niyan, tayo ho ay naghihintay na lamang ng 20 na... Ho, 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 ho! Merry Christmas! Merry Christmas! Di pa kita tinatawag eh. 29 days to go to Christmas. Merry Christmas! Ewan ko sa'yo. Ibigay nyo na. Di ba? Ano ang plano nyo sa Christmas? Kami nandito kami sa sa Vesperas. Nandito kami, magtatrabaho kami, wala kaming pakialam. Oo. Pero sa Christmas Eve, December 24, ihandaan nyo mga pagbati nyo. Lahat ng nakikinig sa programa natin, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na bumati sa ating mga kamag-anak, kaibigan, sa lahat ng mga chubachenes ninyo. Ayan. Sa December 24. Ayan. Siyempre, ay oo. Meron tayong plano na gawin. Yung producer natin nagre-request po sa mga gustong bumati ng Merry Christmas, Happy New Year, whatever sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Pwede kayo magpadala ng video sa Dr. Love page. Siguruhin lang po ninyo nakahiga. Hindi kayo nakahiga ho. Nakahiga ang cellphone nyo, ibig sabihin landscape, horizontal, para magandang makita sa television, di ba? Siguruhin ho ninyo na nakahiga ang cellphone, wag ho kayo ang mahiga ho. Pag-record nyo ng video para maganda sa television. Ano yung video na yan? Pagbati ho ninyo, mga kaibigan nyo, mahal nyo sa buhay, happy birthday, Merry Christmas, Happy New Year, Chubachenes, yan, di ba? And baka meron din kayong baka dati na kayo mga nakikinig sa programa natin. Bakit nagtsatsaga kayo? Ano ang dahilan at pinagtsatsagaan nyo ang programang Dr. Love sa tagal ng panahon nandyan pa kayo? Can you tell us something about the reason why andyan pa rin kayo at nakikinig sa video? Sabihin yung pangalan nyo at sabihin nyo kung bakit kayo nakikinig sa programa natin. I-send po ninyo sa Dr. Love page. Ayan, di ba? At mapapanood ho ninyo yan. Okay, 9:38 ang programa natin sa unang bahagi. Tayo po pwede ho kayong sumubaybay sa ating mga programa na mag-subscribe po kayo. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Andyan po ang hanapin lamang po ninyo ang @Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, sa Threads, Instagram, Facebook, TikTok at sa YouTube. At sa mga hindi po naaabot ng frequency ng ating himpilan, ang YouTube po ang pag-asa natin ng ating sandigang bayan. Di ba? At sa aming pong pagbabalik, ihatid namin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Martes. Today is the 26th day of November, Tuesday. Pagkaing pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 26 ng buwan ng Nobyembre. Ang araw na ito ay kafiestahan ng founder o fundador ng religious congregation na Society of St. Paul or SSP at DSP, Daughters of St. Paul, si Blessed James Alberione. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 21 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas, talata 5 hanggang 11.
May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya sinabi nila kay Jesus, darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong yan ay iguguho at walang matitirang magkakapatong na mga bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari yun? At ano ang magiging palatandaang yun ay magaganap na? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ninuman. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, Ako ang Kristo. At dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong matatakot kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga yon, subalit hindi kaagad darating ang wakas. At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom, at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkaing pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Alright, oras natin, 15 minuto bago mag-alas 10 ng gabi at sa bahaging ito ng ating palatuntunan, atin pong itatampok sa bahaging ito ang ating bahagi ng episode ng programang Face-to-Face Harapan na inyo pong matutunghayan sa Channel 5 Lunes hanggang Viernes, no? Mondays to Fridays from 4 to 5 p.m. Lunes hanggang Viernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa TV5. Siyempre, ang ating host dito, walang iba kung hindi si Corina Sanchez Rojas. Kasama po ang trio tagapayo na sina Dr. Camille Garcia, ang ating resident psychologist, ang ating abogado, si Attorney Lorna Kapunan at ang Dr. Love ng 105.9 Radio 5 True FM, si Brother June Banaag, no? Ito ho ay bahagi o segment ng isa ng itinampok sa programang ito. At panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi. Kung sakali po na meron kayong mensahe, meron kayong komentaryo hinggil dito sa mapapanood ninyo, maaari po kayong mag-post ng inyong mga comments sa ating live stream or pwede ho kayong tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang ating episode sa ating Pest to Pez. Hirit ni Dr. Love, panoorin natin ang ating episode ngayong gabi, pinamagatang Videoke Not Okay. Narito. Yung mga nag-aaway, naririndi na daw siya sa hanggang umagang videoke party ng kanyang kapitbahay. Jessica, humarap ka na! Ayan, in this corner, Jessica. Yes, Okay, okay. Jessica, anong problema mo? Nareklamo ko po siya, ma'am, kasi sobrang ingay na po talaga nila. Halos magdamag araw-araw po nilang ginagawa yung kantahan nila, tapos inuman po. Okay lang. Totoo? Opo. Hanggang anong oras ng Alas gabi? 4 lang po naman. Ay, pero grabe. mga umaga. Umaga? Oo, Yes po. sobra yun. Paano naman nangyayari yun? Hindi may mga sakit na lahat yan sa ano? Nakakasawa Sa na bato? po. Okay lang po, sana kung maganda yung boses, mi. Itsaka. Ay, oh my God!
Dahil kahit na maganda ang boses, ayaw mo naman ang bumibirit ng ganyan ng hanggang alas 4 ng umaga. So kasi pagka di ba, sabi nga naging inuman, lalo kang napapasarap ng kanta. Tama, Ate Coring. Oo. right? Yun Hindi yun na po eh. naaawat. Feel na feel. Feel the feel. So, ngayon, ikaw yung buong pamilya mo apektado. Yes Ilan po, pati sa po yung asawa ko, ma'am. Kasi may baby po ako eh. Tapos yung kinakasama ko po, 5 a.m. po, gising na rin po kasi papasok. Wala na pong tulog. Idlip na lang po dahil yung ingay nga po, pasok nga po kasi dingding lang po yung pagitan namin. Ay, tama. So, yung kawawa naman ang baby mo, ilang taon na yung anak mo na nag-aaral? Kakatupa lang po. 2 years old, kawawa naman yung bata. Sobra Hindi po. ba? Pati asawa mo pumapasok Opo. kinabukasan. Ikaw nagtatrabaho din. Sa bahay lang naman po ako. Ah, Kaya sa bahay. naiintindihan ko po, kahit magkantahan sila, okay lang po sa akin. Pero sa asawa ko po kasi, tsaka sa baby ko, ano po eh, nandun din po yung puyat ko kasi hindi nga nakakatulog sa sobrang ingay. Totoo. Konting birit lang, ngangaw-ngaw na. O, karga ko na naman. Ano ba yung itsura ng bahay-bahayan ninyo? Dikit Magkakadikit? po, ma'am. Yes, ma'am. Dikit. Ding-ding lang po talaga. Ding-ding. Ano yung Opo. ding-ding? Kahoy? Kahoy Opo. o simento? Opo. Kahoy lang po. Kahoy, wow. Kaya talagang rinig ko Ang talaga sakit sa yung tenga impact. nun. Tama. Diba? Ito na ngayon ang inirereklamo. Marites, sumarap ka na! Okay. Bakit ka magre-reklamo? Natural. May birthday lang yung birthday ng apo ko, birthday ng asawa ko, birthday ko. Oh. Natural, may video okay talaga, di ba? Alangan, siyempre. Eh di sana all. May birthday bang hindi nagbe-video okay? Lahat ng nagbe-birthday may video okay. Eh di sana all. Oo, may alam tayo ng oras, pero pag siyempre kasayahan, hindi mo masabi sa time na nandun. Kahit birthday mo pa, may limit po tayo. Kasi hindi ka na i-invite. Paano yung inggit? Ganon, kailangan ma-invite. Paano yung Hindi inggit? ka talaga kasali Paano naman yung talaga inggit? doon, kaya ganyan ka. Paano yung inggit? Ha? Paano yung inggit? Eh, siyempre, nagkakanta kami, nagiinom kami, ikaw. Kaya ko yung gawin, Bi. Kanta kayo ng kanta, di nga kayo nakakabayad ng utang nyo. Ay! Ang utang ang nagdari na papayaran lang yan. At least masaya kami. Okay, sandali lang po. Ay, napapasigaw ako. Ay, teka muna. masaya kami. Sandali lang, nanay, ha? Pasintabi lang po. Okay, ang pinag-uusapan dito, hindi utang kung hindi, yung lakas daw ng ingay na Paminsan-minsan hanggang alas 4 ng madaling araw, O, nay. hindi lang paminsan-minsan. Marunong ka kumanta ng ibang kanta. Ayun. Ito ang tagisan ng nag-aaway tungkol sa videoke. Tingnan natin kung sino talaga ang boses palaka at sino ang may karapatan. Inay, ano yung sinasabi mo na naiinggit lang si Jessica dahil sa bago ba ang karaoke, ang videoke mo? Opo, bago. Ha? Bago? Magkano pagkabili? Ano lang, malaki na ako lang yan sa hulugan. Ginawa mo hulugan. Aba! Tangero talaga, Bi. O ano naman ang masasabi mo? Nainggit ka lang daw kasi bago daw videoke niya. Hindi po ako naiinggit doon. Bago lang yung speaker mo, yung mukha mo, Bi, paluma na, Bi. Grabe naman yung mukha. Grabe. Banji, anong problema mo? Hindi kasi ako makatulog, ma'am, sa kantaan nila eh. May pasok kasi ako. Eh, hindi ako makatulog. Yung pasok ko kasi, hindi pwedeng hindi ako makatulog kasi itak yung hawak ko. Nagbobuko kasi ako. Nag-aano ako ng buko po. Buko? Kala ko naman kung sino iniitak mo. Taga-itak ka ng buko. Okay, malinaw malinaw. Walang itakan May dala ka ba? Wala po. Bawal. Okay, ngayon, so, ibig nyo sabihin sa buong barangay ninyong ganyan, sabihin, doon na lang sa kalye ninyo, tanging si Aling Marites lang ang may videoke? Marami namang may video okay dun, ma'am, pero hindi kagaya sa kanila na para silang unli ba na mag-video okay. Parang wala nang patayan. Ali naman pala. Hindi, pero ang pinag-uusapan talaga dito, hindi ba, Donita, singer ka speaker kasi because ang videoke nasa YouTube na Tama, Anytime, Ate Cory. anywhere na ngayon ang Tama ka dyan, Ate videoke, Cory. right? Kahit sa cellphone. Ang pinag-uusapan dito, yung decibel o yung Yes, lakas ng exactly. speaker mo. Tama. Bago ang speaker ni Aling Marites. Naririnig. May warranty pa. May Bago ang luma. Di ba? Bago yung speaker niya, utang naman. Luma.
Hindi naman pinabayaran ako. Kahit utang kayo sa akin, magbabayad. Diba? Bakit? Tapos malaman ko, kumuha ka na namin kahit utang nyo, marunong magbayad, hinuhulog-hulugan ko yung araw-araw. Hindi mo nga kasi bayaran eh. Wala ka nang pakialam doon. Sa sobrang klaseng nyo, nangutang kayo sa akin ng buko. Bakit bayaran? Mag-utang man ako, hindi kayo nagbabayad, ako naman, di ba? Oo. May kakampi kasi si Jessica, si Banji. Meron din kaduet. Kaduet talaga. Kaduet si Marites. Ang kanyang anak na si Girlie. Humarap ka na, Girlie! Talaga kayo, no? Alam nyo, ang gaganda ng mga post nyo. Makareklamo kayo eh. Siyempre. Kayo nga, makapidyo kayo, di kami nagre-reklamo. Siyempre, nasa oras naman kami. Talaga? Para-pareho lang tayo sa ano. Wantusawa kayo. Wag nyo lang kami lagi kami sinisilip. Hindi lang kami ang nagbibidyoke. Pero ikaw talaga yung kaduet parate. Hindi naman parati kasi pumapasok po ako eh. Pag uwi ko po, dadatan ko yung nanay ko, nagbibidyo ko talaga. Ayun. Pero lahat ba tayo ay sang-ayon na dapat may limitasyon sa oras? Yes! Meron talaga dapat, ma'am. Kayo naman, palagay nyo, dapat may limitasyon? Sa amin hindi, no? Hindi. Ano? Paano po pag binyag at birthday pinagsabay? May extension po yung oras. Kakabidyo ko, kakainom eh. Hindi mo napapansin yung oras. Ewan ko, kasi ako nasugod na rin kasi ako eh. Totoo nga, nasugod na rin kami sa bahay namin, ng kapitbahay namin. Kasi may banda. Lagpas alas 10, ay nasugod din kami ng barangay. So hindi kayo nag-iisa. Kasama rin po ako dyan. Okay, lahat tayo pantay-pantay sa batas. Alamin na. Love. Maraming salamat. Magagamot ba ito ng love? Itong sitwasyon Alam mo, ito? Ate Coring, totoo yan. Pinag-uusapan namin ni Secretary Abalos dito. Ang Pilipino mahilig sa music. No? Kung kakayanin lang talaga ng mga Pilipino, lahat ng bahayan merong videoke. Kasi mahilig tayong kumanta, kahit walang hilig ang kanta sa atin. At sa isang sibilisadong lipunan katulad natin, kinakailangan magbigayan tayo. No? Pag hindi natin ginawa yun, magulo ang mundo natin. Bakit hindi niyo subukan mag-duet pag kumakanta? Para wala ng gulo. No? Pwedeng gumawa ng choir, malapit na ang Pasko. Diba? Pumunta kayo sa bahay ni Secretary Abalos, kumanta kayo doon ng Christmas carols, diba? Mas magiging kapaki-pakinabang. Iwanan ko na lamang po ang maigsing paalaala ko sa inyo. Meron tayong kasabihan, ang ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Kung gusto mong nakakatulog ka sa gabi ng matahimik, tapusin mo doon sa tamang oras ang pagkanta mo. Gayon din sa kapwa mo. Respeto lang sa isa't isa. And this will be a better world to live in. Maraming salamat. Ganda. Thank you very much, Dr. Love. Maraming salamat din sa iyo. Pangalan nito, Ate Coring. Diba? Ganyan talaga eh. Ganyan talaga ang mga Pilipino. Mahilig kumanta kahit walang hilig ang kanta sa kanila. Maniwala kayo, ginagawa nga national anthem ang My Way. Bakit daw pag kinakanta My Way, may tinatakbo sa ospital? Bakit daw gano'n? Nakakatuwa. Kami naman hindi kami na irereklamo sa ganyan dahil ang pamilya ko talagang mahilig kumanta pero walang hilig ang kanta sa amin kaya nananahimik na lang kami. Whether you like it or don't. Di ba? Kung nais po ninyo makisali sa ating diskusyon, maaari po kayo mag-post ng inyong mga comments sa ating live stream o dili kaya pwede kayong tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Unahan natin si Sugar ng Pampanga at saka si Aling Lourdes. Nasa linya na si Aling Lourdes. Talaga si Aling Lourdes. Ang programa ho natin, alas 9:30 nagsisimula. Alas 3 pa lang ho ng hapon dumadial na yan sa numero ng telepono natin. So, antabayanan ho natin, ho. Magbibigay siya ng kanyang opinyon. Samantala, pinapaalala ho natin sa inyo
Aba, meron ho tayong liham kasaysayan na itatampok mamaya sa ating programa. At kung sakaling meron po kayong mga kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, or mga suliranin po na gusto ninyong ibahagi sa ating programa, maaari po kayo magpadala ng inyong liham kasaysayan sa Dr. Love Facebook Messenger. Kasama ng inyong pangalan, syempre ho, at saka ang inyong contact number para ho maiayos natin lahat ang anggulo ng inyong kasaysayan, mailagay natin sa tamang perspective, di ba? At konteksto. O maaari ho kayong tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290 para po sa ating live counseling. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Dr. Love. Kasama niyo po si Brother June Banaag at ito po ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng gabi dito po sa 105.9 Radyo 5 True FM. Babalik ang palatuntunang Dr. Love. Oras. Wala ka bang makausap? 9:59. Si Dr. Love. Alas 11:30. Ay, nako. Teka muna. Ito yung ilan sa mga nag-text sa atin, si Lance Abelion, buwabati po ng magandang gabi. And sabi niya, I was super happy po to see you and everyone in the studio last night. Nagpapacheck ng attendance board sa Sampaloc, Manila. Si Lance Abelion, Alanay Hongko ng Kuwait, ay buwabati po ng magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa inyo. Julieta Sugitan ng Cabiao, Nueva Ecija. Angelita Banataw ng malayong bansa ng Pateros. Engineer Mercy Santos, good evening and happy listening, Pards. Kumusta dyan? MC Batikan Saturno, good evening and happy listening. Magandang gabi sa inyo. And from FB page natin, Teresa po, from Project 8, listener niyo raw po since dalaga pa siya. Now, I am 50 years old na, hanggang ngayon nakikinig pa rin sa inyo. Uy, Teresa, gumawa ka ng video naman, di ba? Video na nakaganon yung cellphone mo. Tapos sabihin mo sa amin kung bakit hanggang ngayon ay nakikinig ka sa programa natin. And we'll feature that sa ating programa. Para magbigay ng kanyang opinion, doon sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love, ang babaeng lagi yung buwabati ng isang maganda, mabiyaya, mapagpalang gabi sa inyo, brother. Buhat po sa La Union, si Aling Lourdes ng La Union, San Fernando, La Union. Aling Lourdes, magandang gabi ho. Isang magandang gabi. Mabiyaya, mapagpala. At mabiyayang gabi sa iyo, brother. Oh. Oo nga ho. Kumusta Aling Lourdes, napanood ba ninyo ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love? Hindi naman po ako nakakapanood kasi oo nga pala. I'm sorry. I'm very sorrowful. I am sorry. Oo. Ako ko lang po yung tungkol doon sa magandang balita na kanina binasa. Oo. Ay, ang ganda po ng aral Oo, talagang bilang paghahanda sa atin yan. Darating ang araw na walang matitirang magkapatong na bato. Opo, ang ganda po talaga ng mensahe. At sana naman po tumingin mo puso-puso ng bawat isa yung aral na ganun po. Oo nga, totoo nga. Well, anyway, ano ang masasabi mo, Aling Lourdes, dito sa dalawang nagre-reklamo na ito? Ang complainant, itong si Jessica, na sang-ayon sa kanya yung kanyang kapitbahay, kung makakanta naman ng karaoke, ng videoke hanggang alas 4 ng umaga, hindi bali kung magandang boses. Ito naman nare-reklamo niya, si Aring Marites, nangutang pala ng videoke. Bumili siya ng videoke na hulugan dahil mahilig siyang kumanta, dahil araw-araw merong birthday sa kanila, may birthday ng anak, birthday ng asawa, birthday niya, sunod-sunod yan. Kaya umaabot hanggang alas 4 ng umaga ang kantahan nila. Anong masasabi niyo?
Naku po, kami naman po, nagbibideo okay naman po kami, pero may limit. Ano ang limit? Hanggang alas 9 lang po ng gabi. Aba, ang aga pa nun. Hanggang alas 10 nga ang batas di ba? Kami hanggang alas 9 lang po kasi nakakahiya naman po sa mga kapitbahay, lalo na kung yung kapitbahay namin nagtatrabaho. Siyempre, kailangan din naman nabigyan natin sila ng konsiderasyon. Oo, tama. Tatrabaho pang gabi, tapos nagpapahinga naman kahit papano. Naman po ng konsiderasyon po na hanggat maaari, bukas na kung ano man po yung hindi niya nakanta. Oo. Ganun lang yan sa kapitbahay namin dati po doon sa kasilan. Oo. Na hanggang umaabot po hanggang alas 5 pa nga po ng umaga O kahit magandang boses, pag gusto mo nang matulog at talagang ayaw naman tumigil, nakakairita, di ba? Ang kaso nga po, hindi Oo. Ang boses. At tapos nakainom. Tapos iba na ang dating ng kanta. Kahit ang ganda ng... Oo. Dapat yan nire-report sa barangay. Opo nga Tapos yung kanta na, yung kay Elton dyan po, ang ganda-ganda ng kanta Tapos pumapangit. Ano bang kanta yon? Goodbye, Norma Jeans. Yun ba yun? Norma Jeans. Ginagawa nilang, why, awe, sabi nila. Ganun. Hindi na maganda yan pagka this oras na ng gabi. Anyway, sige. Bumati ka na, Aling Lourdes. Binabati ko po si Chris Maria, sila Maribel Viola, Mayra Bolisay at si Elizabeth Villa Gonzalo. Lanza Belion. Ang aking may one and only po, Alfred Saban. Lanza Belion. Zenny Dayang Hirang. Opo. Engineer Mercy Santos. Chato Sakluti po. Chato Sakluti. Oo. Rom Ortigas. Sheikh Mamaril. Opo. Okay, salamat. Si Carlo po, Carlo Torres. Oo. Opo. Hindi siya nakaka-text ngayon. Alright, salamat po, Aling Lourdes. Thank you so much, Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Meron ako na basang text kagabi. Pangalan nito, Jen. Buhat kay Teodora Caballes Villegas. At nais ko lang po siyang pasalamatan, Teodora Caballes Villegas. Sabi niya, good evening po. Nalungkot po ako nung nawala ang DZMM kasi ikaw po ang naging gabay ko nung panahon na may problema ako at may sakit. Nagabayan mo po ako sa landas patungo sa Panginoon, sabi niya. And I learned a lot of things, how to appreciate, sabi niya. I learned how to appreciate praying rosary. Pati bunso kong anak, 4 na taon siya noon. Naging curious siya sa pagrosaryo ko. And then, yun na po, nagpaturo siya sa akin na mag-rosary. And she's been praying together. We've been praying together, praying the rosary kasama ang mga matatanda sa community namin, sa Ermita, at proud po ako na dahil dyan sa pakikinig sa inyo, nagalak po ako nang makita ko po kayo online. Praise God. God bless you. Maraming salamat po sa inyo. Buhat kay Aling Teodora Caballes Villegas. Yan po ay tinitreasure namin talaga Maraming salamat Thank you so much. Buhat naman sa ating FB page inbox, si Aling Maria Cruz, maraming salamat po sa gabi-gabing payo po. More power to your program. Batiin ko rin, kapangalan niya si Kamaring Cruz. Kamaring Cruz ng Barangay Wawa dyan sa Taguig City, na may edad na siya, dating MBG.
sa aming simbahan. At ngayon ho, habang nagpapahinga sa gabi, ang tawag dito, nakatutok ho sa programa natin, Gabi-Gabian. Kamaring, maraming salamat po sa inyo. Glenda Ezekiel. Si Glenda Ezekiel, Brother June, bala ko pong ibigay ang mga Oprah CD from America. Mga Pavarotti po. Aba, maganda yan. Mahilig ako dyan. Pavarotti, Mario Lanza, Andrea Bocelli. Sino pa ba yung isa? Merong kasama nila Pavarotti. Pero maganda po yan. Sige, kung ibibigay po ninyo ng kusa yan, talagang we will appreciate that. Mga opera songs, buhat sa mga paborito po natin sina Pavarotti. Si Randall Pesigan, nakatutok po lagi kahit nasa ibang bansa po. Ngayon ay nasa Bermuda Island. Listener po since 1998. Nagsimula ang programa natin 1997. Nang tayo magsimula, it was September 16 of 1997 when we started airing the pilot episode of Dr. Love. Hanggang ngayon po, nakikinig pa itong kaibigan natin. Ito si Randall Pesigan ng Bermuda Island. Si Roger May, pabati raw po sa 8 taon, 8th anniversary ng Riders Club ng Pilipinas. Si Roger Serfino ang Vice President. Maraming salamat, Roger. Mr. Vice President, Your Honor. Mr. Vice President Roger Serfino, salamat po ng marami sa inyo. Talagang mga riders, mga mahihilig yan talagang bumiyahe. Thank you. Aba, si Sugar, nasa linya. Kunin natin si Sugar ng Pampanga. Sugar, good evening. Welcome. Yes, Brother June. Magandang gabi po. Good evening to you. Aba, mahilig kang kumanta? Mahilig kang kumanta? Allergic rhinitis. Mahilig kung kumanta? Yes, Brother June. Video okay? Talaga, yes, Brother June. Anong forte mo? Anong forte mo? Kung ano-ano lang, Brother June. Hindi ko naman siniseryoso ang pagkanta, Brother June. Oo, pero as long as you're enjoying it, di ba? Pero, yes, Brother June. Ano ang mga paborito mong songs? Mga anong genre? Nahilig ako sa ballad, Brother June. Ballad, kagaya ng knock 3 times. Knock 3 times on the ceiling if you... Yung Brother June, yung mga gano'n. Ballad. Maganda yun, di ba? Ay, siya kayo mga kanta ng Kiss. Ewan ko sa inyo, Brother June. Actually, may bukod sa meron ako ditong sariling video, okay. Meron din akong iba't ibang sound system kasi collection ko, Brother June. Ano sa mga songs na yan ang paborito mo? Alin po? Sa mga songs na nandiyan sa'yo. Ano bang paborito kong kanta? Marami, Brother June, kasi variety yung genre ko eh. Oo, isa lang. Kung ano yung mga music, ano ba yung mga kinakanta ko parati? Love songs, ballad, standard songs of Shirley Bassey. Okay lang, Brother June. Shirley Bassey is fine. Yung mga songs din ni Sergio Mendes. Sergio Mendes. Mas gusto ko yung mga luma kaysa sa mga bago, Brother June. Though may mga bago rin naman ako, pero bihira lang. Fools, ano yun? Mga Sergio tipong The Trouble with Hello is Goodbye, mga Bridges. The Trouble with Hello is Goodbye. Full on the Hill. Yeah. Oo. One-liner. The trouble with hello is the trouble with hello is goodbye. Umulan, Brother June. One-liner lang. Baka umulan, Brother June. Hindi ba kailangan mainit ngayon eh. Oo. At marami nangangailangan ng ulan talaga. Ayoko, Brother June. Baka umulan. Hindi nga. Naghihintay kami ng ulan dito. Ayun, balikan na natin ang problema natin, Brother June. The trouble with hello is goodbye. Oh, magandang boses niya. Parang kaboses mo sa Sergio Mendes. Hindi talaga totoo. Oo, para kang si George Benson. Ayun, Brother June. Nothing gonna change my love for you.
Oh, di ba? Yeah. Okay. What is your point of view? Ay, tanong ko muna pala, Brother June. Oh. Kasi nabanggit nyo kanina na may mga nagka-text sa inyo. Doon ba sa FB page nyo, Brother June, kayo po ba nagre-response or may PA po kayo na nagre-response para sa FB page ninyo? Yung producer Dr. Love yung producer na namin na gumagawa okay, ng Brother response. So, okay po. si Santi, si Mike Santillan, yan. Oo. Okay. Sige po. Ayun. Meron kang video na papadala? Wala po, Brother June. Magpadala ka ng video. Baka hindi po ako katabla ng video, Brother June. Though matagal na akong listener. Titingnan natin kung hindi ka matatablan. Bakit ba ino-on the spot niyo ako ngayon, Brother June? Kami nang bahala dito kung hindi tatablan. Ano po bang kasalanan ko sa inyo ngayon? Wala, meron kaming orasyon kasi na ginagamit pagka doon sa mga hindi tinatablan ng video. Okay. Brother June, walang masamang kumanta. Wala. Lalo Everybody na has the right to mo, sing. Oh. Yeah. Lalo na kung ikakanta mo ay kung saan mo dinala ang pera ng taong bayan. Pero... Bakit ko kakanta yun? Ano ka? Walang masama. Bakit ko ikakanta? Ay, di nalaman nyo? Nga pala. Hindi nga pala dapat malaman. Kaya nga pala, Onfi. Wala masamang kumanta, Brother June. Pero syempre, katulad ng mga ibang gawain, kailangan natin yan gawin in moderation. At kailangan natin ay isaalang-alang naman yung mga ibang tao. Baka tulad nun hanggang umaga, di ba? Kasi naman daw, birthday ng anak niya, birthday ng asawa niya, birthday niya. Anniversary nila. Hindi na naubos yung may birthday. Ilan ba yung may birthday sa kanila? Ay, pati kapitbahay. Pati kapitbahay. Kasi nagsa-celebrate sila eh. Bawal bang mag-celebrate? Gusto nilang i-celebrate. Bawal bang mag-celebrate? Hindi yun bawal mag-celebrate, Brother June. Pero sabi na nga natin kagabi, at ulitin ko na naman, lahat ng sobra ay masama. Siyempre, sa mga bagay na meron ng ibang nasasaalang-alang, katulad ng katahimikan at kapayapaan ng ating mga kapitbahay, those are the things that we have to consider. Hindi lamang yung puro tayo na gusto kong mag-enjoy, gusto kong kumanta, gusto kong ganito. Tatansyahin mo syempre, ay teka, nakakabulahaw ba ako? Nakakaganito ba ako? Hindi kasi tayo lang ang nabubuhay sa mundo, Brother June. Pero hindi mo kasi naiintindihan. Para sa kanya, kay Marites, kumasto siya, inutang niya yung videoke na yan para makakanta siya. Bakit pipigilan mo? Hindi naman siya pinipigilan, Brother June. Inuurasan mo gagawin niya yun ng... Lahat naman ng bagay may takdang panahon, Brother June. Isa pa, makaka-apekto rin sa health nila yan. Pag lagi kayong puyat, syempre, apektado yung inyong enjoy naman sila kasi nagiinuman sila eh. Yeah. Yung pang isa, lagi kayong umiinom, lagi kayong nagpupuyat, lagi kayong nag-video, okay? Sa halip na kayo lang maabala, pati kapitbahay nyo maabala. Kung gusto talaga nilang kumanta, di nga na lang nila, di ba? Bigayan lang kasi yun, Brother June. Oo, tama. Sa ito hindi lang naman nabubuhay hindi lang tayo ang nabubuhay at hindi naman nabubuhay ang mga tao para sa atin. Right. Agree. So, yun, kailangan matuto rin tayo i-consider ang Sabi ating kapwa. Sabi mo, kanina, lahat ng sobra ay nakakasama. Yes, Brother June. Pag sex ba, nakakasobra ba sa sex? Hindi naman, Brother June. Jen, sa sex activity, may sobra ba sa sex? That will never know, brother. Depende siguro, Brother June. Kapag ayaw na ng partner mo, baka may sobra na para sa kanya. Pero kung okay lang naman, baka naman wala. Inaayawan din? Umaayaw din? Sabi ni Jen, parang wala namang... Din naman ang normal na tao. Sabi ni Jen, parang wala namang sobra dyan. Kulang meron. Si Santi naman, sabi ni Santi, kulang depende sa rin sex. Sa tao yun, Brother June, kung anong definition niya ng kulang at sobra. Ayun. Okay na kausap natin. Anyway, sige. Maraming salamat, Sugar. Maraming salamat, Brother June. At sana magkasundo na sila. I hope so. Sila lang ang magkakapitbahay. Sila lang ang magtutulungan. At the end of the episode, nagkamayan yata sila. Oo. Nabuti hindi nagkagatan para yung bungi. Buti hindi
nagampasan ng mic, Brother June. Wala. Mga lapel mic ang ginagamit namin. Oo. Sige ba, Brother June? Alright, Salamat thanks a po. lot, Sugar. Si Sugar ng Pampanga. Babalik po tayo. Ang ating oras ganap ng alas 10:33 ng gabi. Maraming salamat po. 10:40, 20 minutes before 11 o'clock ang ating tumpak na oras. Si Agua Bendita. Uy, ang gandang pangalan niya. Holy Water, Agua Bendita. Sabi niya, good evening, Brother John. Pabati naman po ang Nanay Rosing ko. Nanay Rosing. 89 years old na po ang nanay ko at medyo makulit na. Lagi niya pong sinasabi sa akin na kumontak daw po ako sa inyo at sabihin na dagdagan ang oras ng programa niyo o dagdagan ang araw sa Sabado o Linggo. Mula po kami sa San Pedro, Laguna. Nanay Rosing, maraming salamat ho sa inyo. Kayo naman talaga, oo. Sinusubo niyo ko sa dagdag trabaho. Pag-araw po ng Sabado at Linggo ay day off naman tayo. Hindi naman tayo bata na malakas pa, pagka Sabado at Linggo, ito lamang po ang ating panahon para matulog ng mahaba-haba at makapagpahinga. Di ba? Alright, well, maraming salamat. Nanay Rosing ng San Pedro, Laguna, mahigit 80 anyos na siya at nakikinig pa rin sa ating programa. Salamat po and I hope you're enjoying the program, ho? Palaala lang ulit natin sa ating mga kapatid, sa mga hindi po nakapanood ng aming programa sa Facebook. Maaari po kayong makahabol. You can catch up with the episodes. Kung kayo po ay merong Signal Cable Channel 19, meron po tayong mga replays, no? Tuwing weekends. Araw po ng Sabado at 7:45 hanggang alas 9:45 ng gabi at kapag araw ng Linggo, alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at siyempre 7:45 and 9:45 in the evening sa Channel 19 sa Signal Cable. Ayan, o. Ayun po ang ating mga oras ng replays sa ating programa. Maraming salamat kay Gigi Alindoga na ngayon po ay nanonood na sa Channel 19 sa cable, Signal Cable. Natagpuan na niya yung Channel 19 at nanonood na siya sa programa natin. Maraming salamat. Salamat din at magandang gabi kay Tita Alice Kawachi and Tito George Kawachi ng Caloocan. Caloocan ba? O, Caloocan. Yan, binabati natin sila ng magandang gabi. Napakabait niya mag-asawang yan. Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan. A productive Tuesday po sa ating lahat. Pabati po ang aking nobya, Architect Marian Bernadette Villero. Ito po ay buhat kay Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan. Magandang gabi rin kay Carmelita Lina Neira ng Hong Kong na araw-araw ay nakikinig sa ating programa. Buhat naman sa Metro Davao, good evening and happy listening sa ating mag-ina ni Amadeo Giorgio Gonzalez and Mommy Lorleen Gonzalez ng Metro Davao. Balita ko kay Belen Carpenter ay may mga padala raw kayong alaala. Maraming salamat, Giorgio and Mommy Lorleen. Kay Belen Carpenter, maraming salamat sa iyo, kaibigan. Sana magkita tayo uli, And I'm so glad na nag-enjoy ang barkada nyo kasama si Ming sa Davao City. Good evening din kay Lilian Panligan Buen, ang ating senior avid fan sa Parañaque City. Kay Lori Feria Flores ng Pasay City. Chato Sakluti ng Novaliches. Matagal na nating kaibigan to. At saka si Sherry Picho ng Seattle, Washington. Magandang gabi rin kay Anton ng Makati City na nakatutok din sa programa natin. Anton, maraming salamat sa inyo, ha? Bukas ay magsisimula na naman ang ating taping ng ating face-to-face harapan
At ito po ay mapapanood nyo every afternoon, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa TV5. Ang ating face-to-face harapan kasama si Corina Sanchez Rojas at ang trio tagapayo, si Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inilingkod, Brother June Banaag. Maraming salamat po sa inyo. Sa oras na ito ay nais nating ihatid muna ng isang magandang bilang musikal bago natin basahin ang ating liham kasaysayan. There is this song by Bing Crosby and Andrew Sisters, Rome, dahil nalalapit na ang Kapaskuhan. Ano? Merong awitin ang Bing Crosby at saka Andrew Sisters, mga 1950s ito. At ito ang kanilang version ng 12 Days of Christmas, no? 12 Days of Christmas. Here is Bing Crosby and the Andrew Sisters. Oras, ganap ng 10 minuto bago po alas 11 ng gabi. Batiin natin ang mga kaibigan natin dyan sa sa San Pedro, Laguna. Si Riza, templadong parang kape, ay nag-text sa atin. At sabi ni Riza, good evening, Brother John. Nakatutok na po ang Dr. Lovers ng San Pedro. Pag-greet naman po si Maria, Erica at mother ko po si Nanay Zenny ng magandang gabi at happy listening. Salamat po and God bless. Take care always. From Riza Templado, maraming salamat sa iyo. Batiin din natin ang tatlong Tres Marias ng Dr. Love. Si Elizabeth Villa Gonzalo, si Myra Bulisa Eliat Marivi Viola ng Baguio. Sabi ni Marivi, natawa ako. I like that remark of Sugar na walang masama sa pagkanta, lalo na kung ikakanta kung saan dinala ang pera ng taong bayan. I love that statement of Sugar. Sabi ni Marivi Viola. Thank you. You're entitled to your own opinion, Marivi Viola. 10 minutes before 11. Nais nating tunghayan ng isang liham kasaysayan na itatampok natin ngayon sa pangalang Anton ng Makati. Narito ang kanyang liham kasaysayan. Dear Dr. Love, ako po si Anton, 27 years old, isang overseas Filipino worker, and currently nasa long-term relationship. Aminadong babaero po ako. Sa sobrang dami kasi ng nakadate ko, ay hindi ko na po mabilang pa ang mga babaeng dumaan sa aking palad. Yan ay kahit ilang beses pa akong nahuli ng kasintahan kong si Marga. Imbis na matinag sa kanya, ay nagpatuloy pa rin ako. Pinagsisihan ko naman po na ang mga bagay na ginawa kong kasalanan sa girlfriend ko, Dr. Love. At masaya ako na napatawad niya ako. Siyempre, gaya ng iba, ay gusto ko na ring lumagay sa tahimik na buhay at bumuo ng pamilya kasama ng babaeng tumanggap sa akin sa kung ano ako. Ang gusto ko kasi ay siya na talaga ang makasama ko habang buhay. Okay na sana ang lahat. Pero dumating ang isang araw na hindi ko aakalaing mangyayari pala sa buhay ko. May isang babae kasi na nag-chat kay Marga na isa sa mga naging babae ko, Dr. Love. Hindi ko alam kung ano ang pakay niya at kung bakit niya nagawang i-message ang girlfriend ko. Dito niya ibinulalas ang lahat ng ginawa namin at bukod pa riyan ay nagawa niya ring isend sa kanya ang aming mga usapan o conversation. Dr. Love, sobrang nanlumo si Marga sa nalaman niya sa amin ng babaeng naging karelasyon ko. Matapos ang nangyaring yun ay sigurado na si Marga na wala na akong pag-asang magbagong buhay. Labis siyang nasaktan sa nalaman niyang
pasabog mula sa dati kong karelasyon. Tanging sorry na lamang ang paulit-ulit kong binibigkas sa kanya, Dr. Love, dahil wala na rin akong alam pang paraan kung paano ko mapapahupa ang nararamdaman niyang galit at sakit mula sa kanyang puso at kalooban. At some point ay nagbago sa akin ng pakikitungo si Marga. Sobrang dry na ng usapan namin. Malayo yan sa dating saya at tamis ng aming relasyon. Hindi ko kinausap, Dr. Love, ang long-term girlfriend ko sa pag-asang maiibsan ang sakit na dinadala niya. Akala ko, pangkaraniwan lang ito sa mga dati kong nagagawang kasalanan sa kanya. Akala ko, mabilis niya rin akong mapapatawad. Pero this time, sobrang layo nito sa dati naming sitwasyon. Lumabas na rin si Marga, Dr. Love, kasama ang iba't ibang lalaki. Ang totoo niyan, wala akong ideya kung ano ang ginagawa nila o kung may nangyayari ba sa kanila ng mga nakakasamang lalaki ni Marga. Alam ko sa sarili ko na gumaganti sa akin ang kasintahan ko, pero wala akong magawa dahil yan ang kabayaran at kapalit sa ginawa kong panluloko sa kanya. Sobrang sakit pala sa pakiramdam kapag ang sariling girlfriend mo na ang gumanti sa'yo matapos ang pambababaeng ginawa ko sa kanya. Ikinuwento sa akin ni Marga ang lahat ng ginawa niya matapos siyang sumama sa iba't ibang lalaki. Gaya niya ay labis din ako nasaktan. Depensa ni Marga ay nadala lamang daw siya ng lungkot at sama ng loob na naranasan niya sa akin. Humanap lang siya ng ibang lalaki na makakaunawa sa pinagdaraanan niya. Pangit nga lang ang experiences namin, pero doon na nga nagsimula na maging matured ang relasyon naming dalawa ni Marga. Hindi ko na siya tinake for granted at iniwasan ko na rin ang dati kong gawain na humantong sa panluloko at cheating. Akala ko okay na, pero maya't maya ay binabagabag pa rin ako ng isa sa lalaking nakasama ni Marga. Hindi ko alam kung makakayanan ko ang mga nalaman ko sa kanya, Dr. Love. Paano kung magkita ulit sila ng lalaking yon habang nasa malayo ako? Hindi ko alam kung kakayanin ko ang matinding overthinking sa kanilang dalawa. Sana'y mabigyang kasagutan ninyo ang problemang ginawa ko sa relasyon naming dalawa ni Marga. Maraming salamat sa pagkakataong maging tampok na kwento ang aking istorya sa inyong liham kasaysayan. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Anton. Oras natin, ganitang 2 minuto bago makalipas ang alas 11 ng gabi bago natin ibigay yung ating opinyon sa kasaysayan po ni Anton ng Makati. Nakaka-relate ako dito. Atin munang kunin ang opinyon naman ng isa sa ating mga tagapakinig. Buhat po sa lungsod ng Pasig, si Andrew ay nasa linya ngayon. Andrew, magandang gabi sa iyo and welcome to Dr. Love. Hi, magandang gabi din po, Brother June, at sa mga listeners po ninyo. Andrew, saan ka sa Pasig? Laki ako sa Pasig eh. Sa Rosario po, Barangay Rosario. Rosario. Sa may Putol. Okay. Putol po kung tawagin. Sa may Putol. Sa may tulay po. I see, oo. Sa may tulay ng, ng Rosario. Sa Pasig. Opo, doon po. Oo. Opo. Okay, so anong susunod dyan? Manggahan? Manggahan yata, opo, Manggahan po. Yung other side. Tapos Ugong po sa kabila. Kabila, Ugong. O papuntang Marikina, Manggahan. Yan, okay.
Yes. Maraming salamat, Andrew, at napatawag ka sa programa natin. Ano ang masasabi mo dito sa kasaysayan ni Anton? Opo, kasi po, Brother June, actually napakinggan ko lang late na po napakadig ng program niyo po eh. Okay. Bali kasi pareho po siya nung kwento nung sa barkada ko po kasi. Alright. So parang sabi ko, ang naging parang in-advise ko rin po kasi sa kanila kasi yung tropa ko po doon yung babae. Okay. So parang nagkwento po siya sa amin sa tropa din namin na parang pinagdaanan yun nga po, niya. nagloloko po nalaman niya na nagloloko yung boyfriend niya. Oo. Sabi niya, gusto niyang gumante. Sabi namin, bakit ka gagante? Alam mo naman na mali yun. Pero sabi niya, hindi, para lang ipakita din sa kanya na kung ano yung kaya niyang gawin sa akin, kaya ko din gawin. I'm sure. Ay, kaya. Parang ganun po. So, parang gumanti po siya in a way na ginawa para niya? lang din In other words, ginawa niya? Opo, ginawa din po nung tropa ko pong babae. Actually, Andrew, nung binabasa ko itong liham kasaysayan na ito, sabi ko, ay naku, maling-mali yung ginawa ng babae. Ito si Marga. Opo. Okay, sige. Yun po, parang kami, yung tropa po namin na babae, ano po yun talagang, parang ang tawag namin sa kanya, daredevil Talagang siya, kung ano yung maisipan niya, gagawin niya. So parang kami, okay, sige, ikaw malaki ka na, matatanda na tayo. Katawan mo yan. So, nung nangyari po yun, nalaman po nung boyfriend niya. Oo. So ngayon, same din kay Andrew na nung una parang, di totoo yan, ganyan. Hanggang sa nakita niya na may pruweba na, ay, may ginawa nga. Tapos, po, so parang na-paranoid po yung boyfriend niya. Yes. Tapos, parang kami, nung sabi namin, masaya ka na kasi nakaganti ka na. Parang sa part naman niya, na-realize niya na hindi tama din yung ginawa niya. Too late. So, parang, bali, ang sinabi na lang din po namin sa kanya, now na ginawa niyo na yan pareho, pareho na kayong 1 point. 1 point na yun na talagang ginawa niya sa boat. Tingin ko, at alam ko na sinabi ko rin po sa kanila, kasi matagal na rin po sila So I think, sabi ko sa kanila, matatag naman yung relasyon nyo, alam nyo nagkamali silang dalawa sa relationship na yun na pinasok nila. Might as well, i-push nyo na yan, tuloy nyo lang yan. Tapos, mag-usap kayo na pareho nyo na yung nagawa So might as well, yun nga po, tuloy na lang nila yung relasyon nila. Eventually naman, it will fade. Kasi nga, matured na kayo So yun po, feeling ko, lang talaga, parang... So what happened? Ano nangyari? Nagkatuluyan sila? Nagkatuluyan naman po sila. Okay naman po sila. Alright. Yan, parang pagka nagkikita po kami, parang hindi na lang namin ino-open. Exactly. Kasi syempre, kasi parang ang off din pag-usapan. There is some sort of an element of forgiveness. The real essence of forgiveness. Mabuti yun, merong ganun. Kasi, alam mo, sa isang lalaki, mahirap yan. Mahirap yan sa isang lalaki. Anyway, you look at it, iba ang tingin natin napakataas ang tingin natin sa mga babae, lalo na sa mga Pilipina. Hindi magandang, I'm not trying to justify it, na kami lalaki pwedeng gumawa, taas ang babae, hindi. Hindi naman ganon. Pero grabe ang taas natin ang pagtingin natin sa mga Pilipina, sa mga babae, na kagalang-galang talaga sila. And ang problema mo nito, kapag yung babae okay lang, yung lalaki na napangasawa niya or yung boyfriend niya, kapag hindi siya marunong nung true essence of forgiveness, yung tunay na pagpapatawad at paglimot doon sa kamaliang ginawa, na hindi mo na uukil-kilin, hindi mo na babanggitin kahit maalala mo. Kung totoong ganun ang nararamdaman niya at willing siya na ilagay sa kahapon yan and to start anew, that's good. That's very good. I admire him.
Pero kung babalikan niya at babanggitin niya every time, kahit malasing siya o whatever, sa kanyang karelasyon o sa asawa niya, masisira ang relasyon. Apo. Yun po. Brother Jun, di ko lang po alam kasi sa amin magtatropa. Kami yung malisoso ngayon. Kasi alam namin yung naging past ng dalawa. So parang kami nagkakantsawan, bati daw sila. Pero syempre, alam naman namin may past sila. So parang kami sa barkada yung wag na, tulungan niyo na lang sila. Di ba? Tulungan niyo na lang sila na maka-recover. For all you know, baka doon sa lalaki, he's willing to forgive and everything. So, for them to start anew and start a new life. Kasi lahat naman tayo mahina eh. Lahat tayo nagkakasala. Di ba? Oo. Ang problema lang sa atin, ang taas kasi ng respeto natin sa babae. Ako, lagi ko sinasabi sa programa ko yan, ang babae ay hindi tulad ng platito ng patis na kung sino-sinong kamay ang sumasawsaw. Hindi pwede. Mataas ang dignidad ng mga babae. Di ba? Ganyan tayong Pilipino. Kaya mahal natin ang mga napapangasawa natin talaga. Kaya yan ang dapat na ingatan nila. Well, anyway, Andrew, maraming salamat sa iyo, ha? Thank you rin po. At tawag ka uli pag meron kang pag meron kang mga ganitong mga istorya na nakaka-relate ka, pwede kang tumawag uli sa atin, ha? Opo. Sakto po kasi nung napakinggan ko, parang tropa ko rin yung story yan eh. Oo. Ang program natin starts at 9:30 in the evening until 11:30, ha? Dito sa 105.9 True FM. Opo. Salamat, Andrew. Okay po. Yes, may babatiin ka ba? Parents ko po natutulog na rin po. Tulog na. Batiin ko na lang din ko yung mga magulang ko. Okay. Sige. Alright. Thanks a lot, Andrew. Si Andrew po yan ng Pasig City. Ang ating oras, 11 minuto makalipas ang 11:00 ng gabi. Atin pong balikan ang kasaysayan ni Anton ng Makati. Maraming salamat sa iyo, Anton, ha? Salamat sa pagbubukas mo ng iyong puso at damdamin sa ating programa. And I can tell you, I can relate to your story. Pareho tayo. Nung kabataan ko, ganyan din. No? Meron ding mga babae na dumaan sa aking mga kamay. At hindi naman laruan yung mga babae. Consensual. Di ba? Pumayag din sila. Pumayag din. But it's too risky kung si Marga ay nakikinig ngayon. Kagaya ng sinasabi ko, ang mga babaeng Pilipina ay inilalagay natin sa pedestal. Napakalinis ang tingin natin. Kahit na ang napangasawa natin ay hindi na birhen, ang napangasawa natin ay nagkaroon ng previous relationship and they were physical. What matters most is we love her and we are in love. At pag tayo nagmahal, andun yung matinding pagmamahal na kalilimutan natin kung ano ang kapangitan, ano ang mga negatibong aspeto ng buhay ng ating karelasyon at tatanggapin natin siya kung ano siya. Yun ang tunay na pag-ibig, no? Walang pero, walang gagawin ko lang yan kung, hindi ganon. Tinatanggap natin ang isang tao kung siya man ay hindi na birhen, naging physical, ang mga dating karelasyon, nawawala yun. Kinakalimutan natin yun. Pag talagang mahal natin at pinakakasalan natin and we start a new life with her. And the woman compliments the man. Kata, di ba? Well, sana ay mag-iwan ng aral sa iyo na igalang natin ang mga babae. Brother June, sabihin mo yan sa sarili mo. Nung araw, kasi naman
pumapayag naman eh. Oh, di ba? Pumapayag naman eh. Pero ngayon, na-realize ko na mali, hindi tama. At dapat ang mga babae rin ay maging maingat din sa kanilang sarili. Kasi, kagaya ni Marga, hindi natin masabi. Ang nasa isip kasi ni Marga ay hindi magpatawad, hindi magbigay ng panibagong pagkakataon kay Anton kung hindi nagkamali ng desisyon si Marga na ang pinagbigyan niya pinagtuunan niya ng atensyon ay ang paghihiganti. Di ba? Paghihiganti. At ito rin, alam niyo yung paghihiganti, hindi maganda eh. Tingnan niyo ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Yung statement ni, ni Vice President Sara, sabi niya, it's a matter of paghihiganti. Kung magkakatotoo na may papatay sa kanya. Yun ang sinasabi niya, di ba? Kaya siya nagbigay ng statement na kung mamatay siya o kung mapatay siya, may kinausap na siya para patayin ang presidente, ang asawa nito at ang First Lady at ang Speaker of the House. 3 tao yun. Sinabi niya, kung papatayin siya, merong tao na napapatay. And this is no joke, sabi niya. Papatay sa presidente, sa asawa niya, at sa Speaker of the House. Bakit nasabi ni Vice President Sara? Kasi ang nasa isip niya ay paghihiganti kung papatayin siya. No? Okay. So, walang kulay ng politika ito, ha? Ayoko. Sa mga kaibigan ko na mga nakikinig ngayon, wag mo nating pag-awayan ng politika. Mga taong yan, nasa pwesto at tayo ho ang magkakasama, tayo ang magkakaibigan, no? Kung malapit man kayo sa mga taong yan, well, nakatutuwa naman na malapit kayo sa kanila, pero wag sanang maapektuhan yung pagkakaibigan natin, although we have differences. Kasi, ganun talaga. Hindi lahat ay pare-pareho. Going back to the story of Anton, yun ang hindi maganda sa ginawa ng iyong girlfriend na gusto niyang maghiganti para maramdaman mo ang pain na ginawa mo sa kanya. Kagaya ng sabi ko, ang paghiganti kailanman ay hindi magdudulot ng maganda sa atin. It is un-Christian para tayo maghiganti. Paano na lamang kung sa paghiganti ni Marga ay naputukan siya at nagdalang tao si Marga? Paano siya haharap sa iyo, Anton, kung nagdadalang tao at malaki ang tiyan niya, kagagawa ng ibang lalaki? Dakila ka kung tatanggapin mo si Marga, pati ang kanyang anak at ituturing mong sarili mong anak. That will be a different story. Pero, madali ba para sa isang lalaki na tanggapin ang bagay na ito? Yan ay kung tatamaan siya at magdalang tao siya. Mabuti na lang hindi. No? Mabuti na lang hindi. Sana ay napagtuunan din ng pansin ni Marga yung kamalian niyang yun. At kung sakaling kayo mang dalawa ay nagkabalikan na, ay dalangin ko na sana ay mapa sa inyo ang kapayapaan ng pagpapatawad sa isa't isa. Sa huling bahagi ng iyong liham, ang sabi mo, akala ko okay na, pero mayat maya ay binabagabag pa rin ako sa isa sa lalaking nakasama ni Marga. Hindi ko alam kung makakayanan ko ang mga nalaman ko sa kanya, Dr. Love. Paano kung magkita ulit sila ng lalaking yun habang nasa malayo ako?
Hindi ko alam kung kakayanin ko ang matinding overthinking sa kanilang dalawa. In other words, ay nakatanggap ka ng informasyon buhat sa isa sa mga lalaking nakasama ni Marga at ikinwento sa iyo. Yung pagkukwento niyang yun ay may intensyon yun na sirain talaga ang inyong relasyon. Kung nakita niya na apektado ka doon sa kanyang pagkukwento, then nagtagumpay siya. Pero kung mahal mo si Marga talaga at patatawarin mo siya doon sa kanyang kasalanan na katulad ng ginawa mo sa kanya, na dapat ikaw ang patawarin, kung pareho kayong magpapatawaran at magsisimula ng bago, then you can start anew. Pero sinasabi ko na sa iyo, Anton, hindi magiging madali para sa iyo kung mananatiling madumi ang isip mo. And I tell you, kapag ang lalaki Jen, kapag ang lalaki ang nagselos, pinakamaruming isipan ang lalaki. Very imaginative ang lalaki. You know why? Kasi marumi kami. Alam namin ang ginagawa naming kalokohan at karumihan. Kaya takot kami sa sarili naming multo. Now, anong iniintay mong payo sa akin? Magkabalikan kayong dalawa? Hindi ko sasabihin sa iyong magbalikan kayo. Kasi sa klase ng takbo ng kaisipan mo ngayon, magulo ang isip mo dahil hindi mo pa kayang kalimutan ang ginawa ni Marga sa iyo. Nasasaktan ka lalo nang madinig mo ang kwento ng lalaking nakasama niya. At kung wala sa iyo ang true essence of forgiveness, kung hindi mo kayang kalimutan ang isang pagkakamaling nagawa ni Marga sa iyo, at palagi mong i-entertain ang mga pagkakamaling ito sa iyong isipan, ako na ang magsasabi, tigilan mo na ang kalokohang yan sapagkat hindi magiging stable ang inyong relasyon. Kung ganyan ang takbo ng isip mo at walang elemento ng tunay na pagpapatawad, lahat na lamang ng bagay kapag umihip ang hangin galing sa silangan papuntang kanluran, babanggitin mo kay Marga ang ginawa niya. Kapag lumubog ang araw sa kanluran, babanggitin mo kay Marga ang ginawa niya. If there is no element of true forgiveness, lahat na lang ng mangyari, bumagsak ang butiki sa kisame, galing sa kisame, magagalit ka na naman kay Marga. And if that's the case, wag na kayong magpatuloy. Kasi kaawa-awa si Marga sa iyo dahil wala ang pagpapatawad. Hindi kayo magkakaroon ng mapayapang relasyon. Kung kaya mong patawarin si Marga, anumang sama ng ginawa niya, ay matatakpan niya ng pagmamahal at pagpapatawad, then magtatagumpay ang inyong pagsasama. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Pansamantala, tayo po ay magpapaalam at sana po ang 2 oras ng ating pagsasama ay naging makulay at makabuluhan. Hanggang bukas muli, maraming salamat sa inyo. Sa ngalan po ng ating buong production staff, sa pamumuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating mga producers, Jenjen Morales and Mike Santillan, Direk Sheikh Marilo,
ang ating technician si Rome Ortigas, PA at Avid Operator, Jarian Malipon, at ang ating TOC Switcher, si Weng Carpio. Ito po si Brother June Banag, OP. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.